everyone! I am Maria Magra from BVE 212 and yung outreach program namin is nangyari sa Missionaries of Charity Home of Joy for the Sexual Land last Wednesday, April 9, 2025. So ang mga naging beneficiaries namin ay yung mga bata. At ang goal namin that time is to provide entertainment and gamit yung mga prepared activities namin. So we had singing, we had puppet storytelling, we had dance, and meron din kaming mga prepare na canned goods for them and other personal donations. So, bilang mga ate at kuya, kami ni Modi yung naging group leaders for the children. And kami na rin yung nag-act as host. So, as host, na-observe mo bawat galaw ng mga bata, bawat kilos nila. Kasi habang nagsasalita ka sa harap, nakikita mo kung paano sila umupo, kung paano sila gumalaw, kung ano yung mga sinasabi nila, at kung ano yung mga nagiging reaction nila. So for me, na-highlight sa akin na maging lively and at the same time, maging sensitive enough to entertain them. Kasi sobrang ikli ng attention span nila. So nag-stood out sa akin yung reactions ng mga bata. Kasi nag-raise ako ng isang question. At ang question ko na yan is, gusto niyo ba kaming maging kaibigan? Gusto niyo ba akong maging kaibigan? And some of them answered yes while smiling. So, yung reactions nila at that time are priceless. Kasi I can see from their eyes na masaya sila. Nakikita ko sa actions nila yung happiness and at least yung joy na may mga na-meet silang mga bagong ate at kuya. So, in a short period of time, naging ate at kuya nila kami throughout the program. So, I felt happy but somehow nararamdaman ko yung bigat na pakiramdam sa loob since yung mga bata na nakasalamuhan namin ay may iba't ibang kondisyon. So, yung saya na nararamdaman ko ay dahil na-meet ko sila. Pero dahil nakikita kong nag-enjoy sila, nakikita ko rin yung hirap nila kung paano sila umupo. Hirap nila na iiyak na lang sila. Hirap nila na paggalaw nila. So, yung iba pa nga, dinadala na sa loob kasi sa grabe na yung iyak nila. So, nafe-feel ko yung bigat. And this experience helped me discover and strengthen the values of empathy, compassion, and service. Why? Kasi sa simple at maikling pakikisalamuha sa mga bata, natutuhan ko na mas pahalagahan yung pagkakaroon ng malasakit at presensya sa ibang tao. And I learned the essence of helping them, even just by entertaining them in a short period of time. Somehow naiintindihan ko yung hirap ng mga volunteers o ng mga caregivers sa mga ganitong institution kasi sa araw-araw na pumumuhay nila, sa araw-araw na routine nila with the kids, ganun na yung bigat sa loob na nahihirapan yung mga bata araw-araw. So kami pa na may outreach program na it took wala pa atang 30 minutes, grabe na yung realization at emosyon na naramdaman namin. Paano pa kaya? So yung class namin during that time, iba yung dalang encouragement nila sa bawat isa. Siguro ito na yung na-build namin over the past months. And through this shared service, it made us realize the importance of continuous courage and support. Kasi sobrang fast-paced na nangyari sa program namin. Hindi namin namalaya na in a minute ganito na yung mangyayari. In a minute sasayaw na. In a minute tapos ang salita. In a minute tapos ito. In a minute kailangan magsalita. Kailangan namin sagipin yung dead air. And at that moment, ang plus priorities namin is i-entertain yung mga bata. And at the same time, lahat kami ay makapag-participate. Lahat kami makita ng mga bata na may sumasayaw, may kumakanta, may nagpapapet. Ang pinaka-tumatak sa akin from this course is that hindi lahat ng pamilya kayang ibigay ang alaga at presensya na deserve ng bawat bata. Kasi minsan iniiwan sila hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil sa hirap ng buhay, sa sakit, sa kakulangan ng suporta o ng pera. And it opened my eyes to the reality that family is not always defined by blood, but by those who choose to stay,
to offer care and love, and to nurture the kids. Like for example, yung mga caregivers and volunteers na nasa mga ganitong institutions. Lalo na iba pa yung may malayo kang kamag-anak tas sila yung mga tumutulong sa'yo or hindi mo kakilala tas sila yung tutulong sa'yo. Now, I realize na mas na-appreciate ko yung simpleng effort at presence ng family. Kasi napapaisip ako na kahit hindi pala perfect yung family ko at ang dami namin napagdadaan ng problema over the past few years. Pinipili namin yung kahalagahan na magkakasama kami. Na pinipili namin magkaintindihan kami. Mas naging thankful ako sa mga maliliit na bagay na meron kami. And challenges I've encountered, yung mga real life stories ng abandonment, abuse, at broken families ng classmates. Dahil kapag nakikinig ako sa nila during sharing time, mas napalalim nun yung understanding ko sa struggles ng iba. Lalo na if yung certain struggles na yun is never kong na-experience or na-witness firsthand. Or wala akong ka-idea-idea. Commitment, siguro after this course, is that I commit to being more empathetic and understanding. Not just sa family ko, but also sa ibang tao. Kasi gusto kong maging intentional sa pagbuo ng healthy relationships. And one day, to help them, our community, to create a safe space and loving for everyone. For that, every individual deserves time, care, and dignity. Whether through simple smile, service, o kahit may kling kwentuhan lang. Every human is human at hindi natin dapat kinakalimutan ang responsibilidad na magbigay tayo ng malasakit lalo na sa mga nakakatanda o sa mga batang nangangailangan ng kalinga. Our class encourages everyone to start small. Greet someone warmly, listen with empathy, offer their time, or yung hugs every weekend with consent. So these little kind of acts, when consistently done, kaya niyang maghatid ng pag-asa at paghilom sa bawat isa. And with that, I must say this quote, that the true strength of a family is not measured by what we have, but by how we support and lift each other up in times of need, even when everything else is uncertain. Thank you so much for listening.